Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Saudi, Ma'am Eileen, Ma'am Lani, and Jorime. Kwento po ninyo, ma'am. Nung July 3 po, attorney, around 9 something, almost 10 o'clock, 9:30, 9:45 na umaga, meron po checking doon sa agency namin. At kami pong lahat nasa loob ng agency. Tapos, nag-antay lang po kami doon kasi binibinta po kami, nag-antay kami ng employer na magkaroon kami ng employer doon sa agency. Biglang may nag-checking po na immigration at police. Ako po, attorney, pagdating ko pa doon, may employer talaga ako. Opo. Almost a month, nagtrabaho po ako sa employer ko. Ngayon po nagkaroon po ako ng problema. Kinancel po ako ng amo ko February 22. Kinansela ang visa ko kasi hindi na ako nagpatuloy sa kanya nagtatrabaho. So ngayon, nag-stay po ako ng agency para mahanapan naman ng bagong employer. Hanggang hindi po ako nahanapan ng employer attorney, pero nagkaroon po ako ng part-time job, 5 days. Nagkaroon po ako ng 5 days. Palipat-lipat kayo. Palipat-lipat na ibang amo. Okay. 5 days, 5 days po. Ito po, yung mga kasamaan po ninyo, sina Ma'am Eileen, Lani, at Jorime, ganun rin po ba Yes, yung mga opo. naging experience ninyo? Opo. So, tapos ang nangyari dito, madam, nalaman ng immigration. Nalaman Yes. po. Nahuli kayo. Yes po. Surprise checking. Doon po talaga mismo sa loob ng agency. Nahuli ka. Alright. So lahat sila nahuli yung agency. Opo. Hello, Lahat po mismo. sila. Pero kayo ang nakulong. Kami nakulong. Binisita naman kayo doon. Hindi. Walang tulong? Wala po. Bali, nung kinuha po kami ng immigration doon, dinala kami sa loob ng immigration. Bali, kung itong suot namin doon sa loob, ganun po rin pag alis namin. Ganun, Pag uwi namin hapon, ganito pa rin kung suot gaano kayo namin. natagpuan, gaano kayo nahuli, Opo. pinalipad na lang kayo, tapos nandito na tayo ngayon. Opo. Yes. Doon po namin, sir, naranasan na wala kaming underwear. Wala kami underwear. Yung pagkain doon, hindi naman kayang Hindi kainin. kayang kainin. Na doon yung kasama namin, sir, na halos magpapatay sa harap namin dahil ang mga kasama namin, mga drug lord na babae, halos araw-araw nagsisigawan, nagpapatayan. Tapos yung pagkain na hindi namin kayang kainin, nasabi namin kahit magdildil na lang kami ng asin dito sa Pinas. Na yun ang hindi alam ng mga staff doon sa Hindi rin tulong kami. Wala kami cellphone kasi ang cellphone namin sa talagang kinukuha ng agency. Kasi po sir, in my case, kasi gusto ko pa talagang mag-work. Kaya nga, one time, one of the staff in our agency asking us if are you going to go back Philippines or are we going back to work? So, I say, yes, I'm going to work. So, that time, July 3, we are not expecting that the two police officer came to our agency that time. So, hindi namin alam kung anong ginagawa nila sa amin kasi they are scanning our faces. So, yun na pala, na may visa ba kami o wala? Kaya noon, Doon nagkaalaman. kaalaman. Tapos wala kaming dala-dala. Oo. Diretso na kami papunta doon sa immigration office. After that, we stayed there 3 hours and then they bring us to the Fujairah jail, which is doon na namin na-meet yung different kind of people. Alright, Kaya alright. para Opo, kaming na-shock talaga at ako mismo ay kung makapaniwala na mapunta ako doon. na makulong ka. Ma'am Salve, pero narinig naman po siguro no, yung naging karanasan ng apat ng mga OFWs natin. No? Ano po nangyari doon, Ma'am Salve? Hindi sir, ang sir, na asikaso yan, pati embassy, kasi may PRO tayo na si Flor Bautista, si Ma'am Tess. Ma'am Tess Bautista. Lahat naman sir, naka-report tayo ng DMW, OWA, at saka embassy natin. Nang sabi na ng immigration, need ang ticket, si mismo Questos ang bumili ng ticket nila. Teka lang ha, Ma'am Salve. Kasi ang nakarating sa akin, yung araw alam na nasa Pilipinas na sila. Ba't hindi alam sir, ang ticket galing sa Questos? Alam ng Tapos before sila nag-flight sir, kinuha ni Ma'am Tess ang passport nila kasi tutulungan sila ng OWA para sisikitan pa probinsya. Alam namin sir, dahil dito ang galing sa Pilipinas ang ticket. Ito po bang sinasabi ninyong inasikaso ninyo nung nahuli na sila? Sir, Kasi alam mo, sa Hindi, sir. totoo lang, gusto ko ring malaman ano ang ginawa ninyo noong Sir. na-cancel yung visa nila. Sir, may sinasabi tayong FRA. Yung sinasabi na FRA, Foreign Recruitment Agency, sila doon nakaalam.
Yung, pwede ba kasi naka-online din yung FRA sa atin, sir. Pwede ba makasagot siya? So ang ibig mong sabihin, okay, you have your FRA doon sa UAE, pero kayo mismo, hindi nyo na alam ang nangyayari dito sa mga ipinadala ninyo? Walang monitoring Na- yata, Attorney JV eh. Kasi kung sinasabi nilang inasikaso, bakit po nagulat sila na nandito? And kung nag-report itong ating mga OFW, bakit hindi po kagad sila nakipag-coordinate para mapauwi kung wala na silang mga At employer? saka, ni buhok nila, wala man lang sumilip sa amin sa kulungan. 20 days kayo sa kulungan. Yes, sir. Eh, Kung mas nag-test kami, gugustuhin walang, nilang- walang sabon, walang shampoo, walang panty. Kasi Pero nag-iisang kanina, anak. sabi sa akin, if I get it correctly, sila daw at sa kanila ba galing yung ticket, pauwi? Hindi po namin, wala kasi sinabi sa amin nung lumabas kami ng immigration kasi immigration nagpalabas sa amin sa loob ng kulungan. Diniretso na lang po kami hinatid ng airport. Dinaan mo na Wala kami sa sinabi police. sa amin na galing sa agency. Ang akala nga namin, ang ticket namin galing ng immigration. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Anna Marie. Ano po ang nangyari dyan sa UAE? Bakit sila ikinulong at it appears to us na parang pinabayaan pa sila? Sir, hindi ko po sasabihin na pabayaan sila, sir. Actually, sir, may patakaran ang UAE natin sa Fujerad. Hindi kami allowed na bumisita, sir. Ilang beses na kami nagpalo. Kasi ganito ang nangyari, sir. Nagka-overstay sila. Ang case lang, sir, is overstay penalty. Alam din nila, sir, kung bakit. Pinaliwanag ko din sa kanila. Nung time na, sir, na yun, may labor checking, ultimate checking. So, nakita nila na may penalty ito. So, on the spot, as per UAE rules, kailangan silang ma-detain. Ang sabi sa amin, within a week, kailangan silang maanohan ng ticket. When nakausap ko si Miss Lani Evangelista, tinanong daw sila doon kung ano ang desisyon nila. Ang sabi nila ay uuwi. So, sabi ng immigration sa amin, bibilhan namin ng ticket for repatriation. Bakit parang wala silang narinig man lang sa inyo habang sila ay nasa kulungan? Sir, hindi nga kami allowed, sir. Only the embahada natin, sir, ang pwedeng mag-witness si Ma'am Tess Bautista, yung in charge po doon sa OWA natin, sir, ang pwede. At ang alam ko, na-report ko na din kay Ma'am Tess ito. Hindi ho kami allowed as per UAE rules na kami. Okay, ang sinasabi po nila kanina, ma'am, at the time na na-cancel yung kanilang visa, they were aware na overstaying na sila doon sa UAE. Pero ang tanong ngayon is bakit parang pinayagan pa sila to overstay there? In fact, binigyan pa sila ng mga part-time work. Alam nila, sir, na may grace period lang at pag nagkaroon ng matapos ang grace period ay may penalty o overstay penalty. Ngayon, sir, yung part-time na yan, sir, hindi ako ang nagsabi. Sila ang nagsuggest sa akin na baka pwede. Pag overstay dyan, pag render ng work dyan with a cancelled visa, ay hindi legal. Tama? Sir, sir, pag na-cancelled ang visa, we have yung grace period, sir, para makahanap ng panibagong amo to check citizen status lang. Okay, pero kung ganun lang din naman pala na nasa grace period, bakit sila ikinulong? And you know it. Di ba? Yeah. You know it. And also, but to be fair, alam din naman ng OFWs na lampas na rin dun sa period. Okay? So, everybody knows. Everybody knows. Hindi tayo pwede i-deny. Kasi kanina naman, tinanong ko sila, aminado rin naman sila. Ang pinagtataka ko lang, everybody knows. The agency knows. Okay? So, ngayon, huwag tayo maghugas kamay. Naman kami naghugas kamay, sir. Pinaliniwanag lang namin, sir. Alam naman nila na mali na itong ginagawa naming lahat. So, dapat sama kami dito. Basically, ganon. If you already know it to be illegal from the start, then, edi kayo lahat may liability dyan, no? Pero at this point, no? Kasi nangyari na rin naman. Okay? Kami naman po ang nagdusa, hindi naman sila. Yun na nga, no? Ma'am Anna Marie, no, may mga ibang concerns lang Yes, sila po. patungkol ata dun sa mga naiwang gamit o kaya yung mga entitlements nila. Ganito ha, ang gagawin natin dyan, no? Lahat ng mga claims nila, ililista namin after this. Then we will communicate them to you. Then please lang ha, point by point, we need your response dito sa kanilang mga claims dito. Okay? Magandang hapon po sa inyo, Attorney Kakdak. Nandito po yung apat nating mga OFW, si Ma'am Saudi Mangubat, Aileen Cerezo, Lani Evangelista at Jorime Ponteras. No? Kanina nabanggit kasi ng kanilang agency na na-coordinate daw nila sa DMW. Gusto lang po naming malaman, no? Nakarating po ba sa inyo yung naging sitwasyon na itong ating apat na OFWs? Hindi pa ho. Ngayon ko pa lang ho nalaman ito kaya pinatitignan ko.
sa ating migrant workers office sa Fujairah kung ito nga po ay sa kanila at kung hindi ay tutulungan po natin yung mga nandito na at yung apat po kung maaari lang po ay endorse po sila sa amin para mabigyan ho namin sila ng kaukulang tulong. Ang hiling din po sana namin, Attorney Hans, imbestigahan po natin, no? Baka may nangyayari ng ganitong klaseng mga arrangements dyan. Yes, so first and foremost, sagutin ng recruitment agency itong nangyari na ito at hindi kami mag-abiling na mag-impose ng penalty dito sa agency na ito. Kung napatunayan talaga, lalo na kung nakuna na namin ng statement yung apat na nanumbalik. 20 days kami kinulong, sir. Halos ng pagkain, hindi namin makain. Wala kaming underwear, nagtitiis kami na wala kaming underwear, nakasuot kami ng damit na kulungan. Mga kasama namin, mga drug-addict. 20 days kami, yogurt lang lagi ulam namin. Walang dumalaw sa amin kahit isa, kahit may mga Pilipinang staff doon sa agency. Wala man lamang, nagmalasakit na silipin kami para bigyan kami ng impormasyon, para palakasin yung loob namin. Kaya yung iba doon ng mga kahit sino lahi kinakausap namin para kahit kami parang nag-trauma kami, sir. Sinabi sa amin na baka hindi na kayo makalabas kasi wala nag-iintindi sa inyo. Secretary Kakdak, sa right now po kasi itong ating mga OFW is walang matutuluyan, wala po silang kapera-pera. Meron po ba tayong assistance from DMW na pwede po silang i-accommodate for the meantime? Yes. Pahingi na lang po ng detalye nila at pasusundo ko po sila dyan sa BMW at sa OMA para ma-hotel po sila ng pagsamantala at kung kailangan sila umuwi sa probinsya nila, ipahatid po natin sila whether by land or by air. So ma'am, mag-ayos-ayos na po tayo at maya-maya nandito na rin po yung susundo sa atin from DMW as well as assistance from OWA. So sila po ay mag-extend ng financial help din sa inyong mga nakulong doon and aasikasuhin itong ating legal step na gagawin laban dito sa mga agencying sangkot sa nangyari po sa inyo. Thank you po, Attorney. Anytime ma'am, darating na po ang service po mula po sa OWA sa utos po ng ating secretary na si Attorney Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers upang kahit papaano po ay makapagpahinga na rin kayo at maisaayos itong ipa-file nating kaso laban dito sa inyong agencies. Masaya po kami na aksyonan agad ni Idol Rapi Tulfo yung hinaing namin dito po sa kanyang office. Wala po akong masasabi kundi maraming salamat po. Ma'am, huwag kayong mag-alala, yung iba nating concerns yan po ay didinigin din at talagang gagawing makabuluhan ni Secretary Hans Leo Kakdak. And huwag din po kayong mag-alala sapagkat ang DMW po ay magbibigay sa inyo ng 50,000 pesos each galing po sa tinatawag na Action Fund. Ito po ay suportado ni Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat ma'am sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sa inyo lahat po. Sarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.